Mayong buntag, Jinsan! Miyerkules, Nobyembre 24, tuig 2021. Ako si Kabrigada Val Gilaran. Mayong buntag, ugusa ka morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis Presilias. Kami ang inyong masaligan paghatod sa pinakadagong balitag impormasyon. Gikan kita alas 5 hangtod alas 6 sa buntag mga kabrigada. Hatod na mo kaninyo ang mga balitang humahataw. May buntag, Brigada Adonis. Mayong buntag, kumusta ang imong kabuntagon? Ako karon medyo ungaog ako na po'y naglisod og tuog kabrigadang Val. Tunod ba ka na sa kape? Para mga kabrigada, ning sayo sa buntag, ato na kumbatihon ang atong pag-inom og init nga kape. Mao ang atong Magsan Coffee, inubanan sa atong Magsan Capsule. Aron makumpleto ang atong adlaw, o aron energize kita sayo pa sa buntag, Brigada Adonis. Mao ni. Onya, ato sa ning palutson kaniyo ta kabrigadang Bar. Sa atong nagtan-aw kanunay sa live streaming no, kini sila nga Naomi Kabi, sila ni Trevor Istisor sa Buayan. Kanunay ni nagsunod og si Jag Akob Giapol ngadto sa Zone 7 Upper Banualan, Tumbler. Mayong buntag niyo diha, sir. Nga kanunay nagsunod niya ngadto kang Georgette Garcia, mama ni Sofia. Mayong buntag. Okay, sa tanan kaninyo nga nagatan-aw sa ato ang mga paghatod sa sayo sa buntag ni atong hataw balita o ang atong mga kaigsunan nga nagasunod sa atong live streaming sa Facebook. Samtang aniana mga kabrigada ang atong mga hataw balita ning sayo sa buntag. Kapin sa 1,000 o 1,138 traffic violators nasakpan sa gipahigayong Oplan Bitag sakyanan o sa mga sakyanan sa kapulisan o HPG sa Jinsan. Pagdaghan sa kaso sa illegal nga water connection sa Dakbayan, gi-alarma sa Jinsan Water District. Mga police personnel nga anaa sa checkpoints gikatakda nga maturukan og booster shot sa COVID-19 vaccine. Og 73 anyos nga bedridden sa Jinsan hatagan og wheelchair pinaagi sa programang Kabrigadahan Jinsan. Ano na mga detalye sa itong mga balita, mga kabrigada, walay suot nga face mask, walay plate number o walay lisensya. Pipila lang kini sa mga violations nga nasakpan sa gihiusang operasyon sa Kapulisan o Highway Patrol Group kon ang Oplan Bitag. Sa sakyan batok sa violators gipahigayon kaniadtong Nobyembre 21 sa gabi. Nagresulta kini sa 1,138 ka mga gipangbadlong o giwarningan o 17 ka mga naghatagan o temporary operators permit kon TOP. Kini gilangkuban sa 56 ka mga suot o walay suot nga mga face mask. 13 ang walay plate numbers, sa 60 ka wala naga-social distancing, 93 ang wala magagamit og barriers, 58 nga walay face shield, 47 nga walay lisensya, 144 ang walay helmet. 423 ang naglapas sa Republic Act 4136 kon wala na rehistro nga motor. 63 ka mga backridings naglapas sa curfew sa 30 ka buok ug 12 ka mga minor de edad. Anti-smoking nga 37 ka buok, nag-inom og makahubog nga ilimnon 39 ka buok ug 36 nga half naked. Pagkas nila ni pagkatuhala. Gikatakda nga maturukan og booster shots batok sa COVID-19 ang mga pulis sa General Santos City Police nga nakadistino sa mga checkpoints. Ang mga personahe sa GECPO nga nakadistino sa mga checkpoints, sigod ni GECPO spokesperson Police Lieutenant Claricel Perez. Gipaabot pa nila ang supply sa bakuna nga muabotay karong ulahing semana sa Disyembre. Apan wala sila kabalo unsay insaktong brand
sa bakuna ang itusok isip booster shot sa mga personahe. Dugang pa ni PNP Chief General Leonardo Carlos ang mga frontliners nga na destino sa mga quarantine control point ang sunod nga hatagan og booster shots. Ang fully vaccinated nga mga sakop sa GSCPO kay anaa sa 914 o 14 pa ang gahulat sa ilahang second dose. Samtang usa ka buok ang wa pa ming pabakuna tungod sa iyang religious nga pagtuo. Suma total 99% sa mga personahe sa GECPO ang nahataga na og bakuna batok COVID-19. Sa malapatan na Sarangani Province, sa mga kabrigada padayon gihapon ang pag-awhag sa mga taga-municipal health office nga magpabakuna ang mga kabatanunan sa munisipalidad. Ang mga kabatanunan nga nag-edad kini og 12 ngadto sa 17 anyos o ganaa sa bilang o ihap nga kapin 400 ang nabakunahan og Pfizer-BioNTech nga aprobado sa ato nga DOH. Nag-asista naman ang ilahang mga ginikanan o guardian matod pa ni Municipal Health Officer Dr. Diomenes Rimitar. Kalipay niya ang pagpabakuna sa pipila ka mga batanunan sa lugar. Dugang pa niya nga dako ang lakang o dako kini nga lakang pag-abli sa mga eskwelahan para sa face-to-face nga mga klase. Busa usa siya nga aktibo sa gapang awhag sa pagpabakuna sa tanan aron mapaligon ang resistensya patok COVID-19. Samtang mukabat na sa 56,564 ang ihap sa kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 gikan sa gipagawas nga COVID-19 tracker. Sa Department of Health Center for Health Development Socsargen Region din 53,879 ang nakarecover o usa lang ang nadugang bag-ong COVID-19 related death gikan sa rehiyon usa ka 49 years old nga lalaki gikan sa Banga, South Cotabato. Gikaon sa kalayo ang upat ka commercial stalls o duha ka panimalay sa Barangay Crossing, Simuay sa probinsya sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Base sa inisyal nga investigasyon, paspas nga mikatag ang kalayo tungod sa gama kini sa light materials ang ubang commercial stalls. Sa karon, dili pa usab nila matumbok ang sinugdanan sa kalayo. Padayon ang paghimo o investigasyon sa Bureau of Fire Protection kon BFP Sultan Kudarat. Gisigurado nga walay gihangyo nga walay mabiling magsaksak ng mga appliances diha sa atong panimalay o sa establishmento nga pag-abiyaan lamang. O para sa ubang detalye, makauban nato live sa telepono ka Brigadang Sandra Miserelia, Brigada News FM Cotabato, ka Brigadang Brigada mo. Yes, maayong buntag mga kabrigada, 3 commercial stall at 2 residential kasama nga ang isang tindahan na takal-takal ang nasunog alas 5:30 ng hapon ka makalawa sa City of Cali, Barangay Crossing, Simuay, nagbayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao. Sa panayam nga ng Brigada News FM Cotabato kay Sultan Kudarat Municipal Fire Marshal, Senior Inspector Ronald Ali Ampang, 3 tindahan at 2 residential ang nasunog at ito ay naapula alas 6:50 na ng gabi. Gumamit pa ng buhangin ang mga taga-pamatay sunog at kemikal para lamang maapula ang apoy dahil sa bilis sa pagkalat nito sa isang babaeng firefighter din ang bahagyang nahirapang huminga dahil sa insidente. Sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng BFP Sultan Kudarat sa insidente kasabay ng pagpapaalala nito sa publiko na mag-ingat lagi sa sunog. At yan ang report mula dito sa Brigada News FM Cotabato. Ito sa Brigada Sandra Sirilia ng 89.3 Brigada News FM Cotabato City, the Music and News Authority. Salamat ka Brigadang Sandra May diha sa diha sa Cotabato, Brigada News FM. Samtang gi-alarma karon sa General Santos City Water District o GSCWD ang pagdaghan sa mga nakaplagan nga naghimo og illegal water connection sa dakbayan.
pipila ka mga mudo sa ilang nadakpan sama sa meter bypass, direct tapping o meter tapping sa karon. Ana-ana kuno sa 18 ka mga insidente nga dunay pagpangawat sa supply sa tubig sa ilahang na monitor sa mga residential area sa Dakbayan. O gipahimangno sa GSCWD sa mga konsumante nga ginaserbisyuhan niini nga padayon ang ilang pag-check o pag-monitor sa mga balay-balay aron madakpan kung kinsa ang nagakawat sa supply sa tubig. Ang gihimo nga illegal water connection sa ubang mga konsumante o sa kini ka bayulasyon sa anti-water pilferage nga magmando o gilatid sa ilawom sa National Water Crisis Act of 1995. O para sa ubang detalye, makauban nato live sa telepono, Assistant General Manager for Finance sa General Santos City Water District, Francisco Alulod. Sir, good morning. Good morning, Kabrigada Adonis at Van, no? Good morning sa tanang pagpaminaw sa brigada. Salamat sa gayon inyong gihatag, no? Para mapaibalo salamat sa publiko. Bahin aning mga dili maayong binuhatan, no? Okay. Okay, sir. Salamat po og pasensya sa disturbo ha, buntag kayo sa iyo. Sir, kanang unsa man day kawat nga mahitabo diri sa kining atong gisgutan karon na unsa nga mga klase sa kawat sa tubig? Kasagaran mo mga sakpan is kanang ginatawag na mga cutting vein wheel, no? So, kanang mga itong water meter na siya itong mechanism niya nga magpatuyok sa recording sa metro sa iyahang para ma-record ang konsumo na siya walang kanang palo-palo dito sa sulod sa metro. Ilang ginahimo na ilang ginasapsapan ni siya para dili kay motuyok. So, hinay na motuyok ang katong palo-palo, hinay na siya diyang i-record nga konsumo. Kasagaran ang ma-reduce ang konsumo ang mga 40%. Sa inyong tanaw, sir, unsa ba po ni nga oras nila pagabuhaton ining mga tirador ani nga klase nga kuan nga pagpangawat sa tubig? Actually, kausap lang nila himuon kay permanente naman na. Pag magbabawas, anday sa una, katong among mga metro nga dili pa anti-magnetic, no? Kasagaran, gamitan nilang magnet kung kanang panahon tiglaba, ana. Kung sa karon nga anti-magnetic mga metro, di na siya madugtan ng magnet. Muna na karon ilang sistema karon is ginasapsapan na tong vein wheel nga ginaingon. No? So, mamatikdan sa namuna kay naman yung mga selyo ang mga metros. Once nga wala na yung selyo, automatic, inspection gud mi. Sir, kini bang mga nagahimo ani? Duda nako na ani sila knowledge, no? Kahibalo ni sila. O wa ba pug ni sila na train sa trabaho diya sa water district? Nganong kahibalo man ni sila magpalusot diya? Actually, before pa, prior pa noon to, no, sa mga unang mga kaso among namatikdan, nagi mga grupo nga nagasuri-suri nga usay pakyaw na metro sa kuryente o metro sa tubig. Mao ba? Ga-offer sa service sila. Naana ba mo'y napapriso aning mga panuwayan kining mga kawatan ng tubig? Nanasad. Pero usually man sa kung ginatagan sa namog chance no nga isettle na lang amicably. Kaya namin napapriso na. Diba? So, pero until karon nga mga panahon na sir, rampant gihapon, sige gihapon silang paningkamot nga makalusot? Actually, compared tong panahon nga wala pa naka-organize og mga inspection team, no, mas grabe gid sa una, pero karon lately magkabalik. Pero kabrigada nga mo yung main issue karon, no, kay before mo gud nawala na maguni kawat sa bitro kung makakita mo sa makasuri mo sa downtown among ubang bituhan na mo nakabutang sa kulungan. No, so since naundag ang sukat tong mga 2017 nawala man gud ang kawat, no? So giko amo na sa giusap ang mga connection wala na lang magibutang sa kulungan. Unfortunately kato Pizza DC City nagsugod na sad ang kawat sa metro. As of November 17 lang, 24 na kabukmit to ang gikawat.
No, kahapon lang alone, 11 ka water meters ang ikawat sa mga panimalay. So matingala ang mga tagbalay nga sa isbuntag, wala na sila tubig, ikawat ay ang metrohan. No? Saan nila na Baligya? ininegosyo nila, baligya pa? Baligyan nila per kilo. Ngani karon nagsuroy na sad mi sa mga junk shop, no? Magpahibalo na sad mi nga dili sila magpataka og palit, no? Kay mobile sad mi kaso ko namin madakpan. Gani ang opisina ga offer me reward, no? So kinsa makatudlo ani mga nagapangawat, nagkapamalit. No? Kay ang kahasol sa panimalay nga sa isbuntag magbatan lawa sa tubig ikaduha, no? Ang makabayad mo ani mga water meter nga gikawat dili man ang opisina ma-charge mo kuno sa konsumante. Ipaip dia karon ng panahon tapos or sakit sa mo ba nga i-charge na mo ang konsumante na mo sa metro kag gikawat niya. Wala sakit ba? No, so muna gayon ni kamo nga pa hinandom sa mga konsumante na mo nga magpaniid-paniid sa kanunay, no, kay nagi grupo. Actually nagsugod sila sa Kalumpang naay upat dito ka metro pagkasunod adlaw adto sa Patiman another 4. Then to Monday lang dito sila sa Fatima sa Apupong, no? Dito pinakabukbalay dito ang gitira na sa Ikawatag Metro and gahapon diri sa San Isidro 11 kabuk metro isa lang kagabi ang gikawat. So you mean to say, sir, kining mga nagahimo ani organized group ni sila? Most likely na isa kinan kay ngano sa isa man ka lugar lang man ang kay kung lagan nila ka grupo dapat na isa sa barangay Fatima, na isa diri sa Labangan, katag ba kani man gud isa ka lugar lang pirmi. Tapos ora pag kasuroy sila magabalin-balin sila barangay kaya para siguro dili sila mabandayan na kay mga sugod sila Kalumpang sulod adlaw dito sa Fatima. So adlaw diri sila sa Pupong gahapon sa Isidro sa ilang gikawatan gahapon. So nani say sakyanan gyud kay makadaghan man gyud sila kay kung dito nang nimo ni anak kadaghan dili ka makadaghan. Most likely nani say sakyanan. Kung dili lang isa ka tao. So ni kompetensya po din sila sir no na po din ilang operasyon o plan kawat po birada di ani matawana di sakyan na naman gyud. Muna nga tingala mi balik naman sa ginawala naman ni muna nga suruyo na sad na mo pahibalo na sad mi sa mga junk shop sa So dili magpatakag palit. So posible na to buhaton sir. Wala may mangawat kung way mo palit. Okay. So posible na to buhaton ibalik na po nato og priso ang atong mga metro. Base na sa ibalik na sa dakong priso. Pero dako magud siyang abala sa homeowners. No? Ang uban magud reklamo sa kung nagakabutang pulungan kay siyempre among metro na sa gawa sa ilang pader. Ang hadlok mo uban nga katudo among pulungan mahimong hagdanan sa kawatan pasulod sa ilang youth. O muna nga ginahinay sa namog eliminate. So, muna nga makita na sa pamaagi ani kung saan mo kung galing kawat. Nabatay hotline sir nga pwedeng tawagan kung ugaling dunay ang mga problema nga makita no ilabi na aning pagpangawat. Asa man sila pwede mo dool mo report? 552-3824 sir. 552-3824. 3824. Okay. Okay. Ano siya sir, mo na among maski gabi na may nakatok ka din na kung night time na may mga gwardya na tubag magdala mo mga gwardya. Kung daytime sa office time, sa office na siya ng number forward. Okay, so daghan kaayong salamat Sir Francisco Alulo Jr., ang atong General Manager for Finance sa General Santos City Water District. Thank you sa kayo sa gayon nga gihatag ninyo nga mapaibalo na mga konsumante nga magpapaniid sa kanunay no kay imbalik na sa gyud ning mga kawat sa metro. Tapos dili mi ganahan nga sabot pag gyud ni siya. Una nga gusto na mo nga karon pa lang nga panahon mapunggan na unta ni sila o madakpan na ni mga tawhanan ni. Okay. So Salamat sir. Salamat sir.
O, Thank you. bilang na ang araw ninyo kay dili na mo tantanan sa mga taga-Water District. Sa Coronadal City, nagpagawas og pahayag ang uban pang pamilya sa mga nahabiling pamilya sa mga biktima sa Maguindanao Massacre. Sa isa ka tuig o 12 ka tuig na ang anibersaryo sa brutal nga pagpatay sa mga media workers kagahapon. Para kang Rich Teodoro, 12 ka tuig na ang milabay apan. Para sa mga nahabiling pamilya, prisko paghihapon ang kasakit nga ilang nasinatian. O partial justice pa lamang ang ilang nadawat apan luyo sa 28 ka tawo nga na-convicted nga maoy anaa sa likod sa madugo nga massacre. Hangyo nila madakpan og mapriso na unta ang tanang nagplano og nagpatay sa mga biktima. Saysay usab sa mga nahabiling pamilya, wala pa sila'y nadawat nga bayad sa damyos gikan sa mga akusado. Matod pa, adunay apila sa korte ang pamilya ang patuan nga ipabasura ang pagpabayad og damages sa mga pamilya sa biktima. Kaya dumang nahitabo ang maong massacre sa sitio Malasay or Masalay, Barangay Salman, ang Patuan, Maguindanao. Kung asa, 58 ka mga individual ang nangamatay o ipangpatay. Gilangkuban kini sa 32 ka mga media workers, 9 ka miyembro sa Mangundanato Clan, 3 ka abogado, 6 ka mga supporters, 2 ka driver ug 6 ka sibilyan nga naalaan lang sa party sa convoy. O para sa ubang detalye, bakauban nato karon live sa telepono ka Brigada Mike Kumilang sa Brigada News FM Coronadal. Mike, ibrigada mo! Yes, Mike. Nananatiling sariwa para sa mga anak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre ang nangyaring karumal-dumal na krimen sa sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao noong Nobyembre 23, taong 2009, Kabrigadang Val at Kabrigadang Adonis. Kasabay ng ika-12 na anibersaryo kahapon ng krimen, sinabi ni Rich at Teodoro, anak ni Andy Teodoro, isa sa 37 journalist o 32 or 34 na journalist na namatay sa nasabing krimen. Itinuturing nitong partial justice ang kanilang nakukuha o nakuha matapos ang promulgation ng kaso noong Disyembre taong 2019. Sa panayam ng Brigada News of Coronadal, kinumpirma nitong may second wave ng kaso na isinampa laban sa iba pang mga akusado na kasama sa nagplano at nagsagawa ng krimen. May mga suspect din umano sa nasabing massacre na hanggang sa ngayon hindi pa nahuhuli Kabrigadang Val at Kabrigadang Adonis. Nilinaw din ni Teodoro na hanggang sa ngayon wala ni isa sa mga pamilya ng mga biktima ang nakatanggap ng damages o bayad mula sa mga akusado ayon na rin sa kautusan ng korte. Dahil dito, nananawagan si Teodoro na sa gobyerno na tulungan silang makakuha o makuha ang damages na nararapat sa kanila, lalo na't karamihan umano sa mga anak ng mga biktima Kabrigadang Val at Kabrigadang Adonis ay nasa kolehiyo sa ngayon. Para naman kay Janshin Maravilla, anak ng biktimang si Bart Maravilla ng Bombo Radyo, di pa umano sila nakaka-move on. Lalo na't marami pa ang hindi nahuhuli at may nakalabas pa na mga akusado. May apila din umano sa korte ang pamilyang Patuan na mga pangunahing akusado sa krimen kung saan ipinababasura ng mga ito ang pagbabayad ng mga damages sa mga pamilya ng biktima. Yan ang report. Ito si Mike Kumilang, Brigada News. Daghang salamat ka Brigada Mike Kumilang gikan sa Brigada News FM Coronadal. Balik pa mga kabrigada ang Hataw Balita. Sa iyang pamilya sa Coronadal City, ang patayng lawas sa usa ka overseas sa Filipino worker o OFW nga nakadestino sa Dubai. Sa investigasyon nga gituklod kini sa usa ka Pakistani, mao kini hinungdan nga nahulog kini sa ground floor. Gila ang biktima nga si Roy Domingoy, residente sa Purok Bagong Silang, Barangay Santa Cruz, sa nasangpit nga syudad. Sigon sa igsuon sa biktima nga si Roy Domingoy, Nobyembre 5 sa buntag nakita ang patayng lawas sa iyang manghod nga anaa sa ground floor. Matod pa sa suspect, matod pa
Suspek sa pagpanuklod iyang manghod gikan sa rooftop sa Osaka, Pakistani. Karon ana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek og giangkon usab niini ang aligasyon batok kaniya. September tuig 2016 nagsugod og trabaho ang biktima sa Dubai isip usa ka cleaner. Mibalhin kini sa laing kompanya o karong tuiga lang na promote kini isip assistant chief. Hangyo sa pamilya nga dili unta tugutan nga makagawas sa prisuhan ang suspek. O para sa ubang detalye, makauban nato live sa telepono Kabrigada Jed Gapi, Kabrigada diha sa Coronadal, ibrigada mo. Mayong buntag, Kabrigadang Val o Kabrigadang Andres, sa kapapauli na ang patay nga lawas ni Roy Dimingoy, residente kini sa Poro, Kabagong Silang, Barangay Santa Cruz, dani sa Coronadala. Niya, Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis, ang gipatay nga overseas Philippine worker o kung OFW dito sa Pungso, Dubai. Suno kang Roy Dimingoy, Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis sa paghinabdi sa 95.7, Brigada Yusuf Coronadala, utod kini sa biktima, nga ginapatihan nila nga gitulod o sa suspect nga pakisan niya iyang utod nagika naman sa fourth floor sa boarding house ini Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis gidugang pa ni Lloyd nga natabo ang nasangpit nga insidente Oktobre 4 Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis karong tuig nga sa mismo sa boarding house sa diyang utod. Si Roy Dimingoy, Kabrigadang Val o Kabrigadang Adonis nagpatrabaho kini sa Dubai Setyembre 2016 serbi cleaner kun asa ka Brigadang Val ibaling kini kumpanya karong tuiga lamang kay na-promote kini bilang assistant chef kaamot kini ka Brigadang Val ug ka Brigadang Adonis gipayag pud ni Lloyd nga matapos ang insidente gidetain sa Police Dubai ang kauplanan ni Roy katong gabi na nga natabo ang insidente kun asa langkuban kini sa mga Pinoy nga pulo ka buok unya usa ka Pakistani. Unya masobra sa isa ka sa simana ka Brigadang Val ug ka Brigadang Adonis buhian katong mga Pinoy kay napamatud-an mga wa sila kalambinggitan angod sa nahitabo nga insidente kung asa giako pod after sa mga pila pud ka simana ka Brigadang Val ug ka Brigadang Adonis atong Pakistani nga suspect nga siya ang nagbuhat sa krimen. So nahitabo ang krimen ka Brigadang Val ug ka Brigadang Adonis Nobyembre 3 o Oktubre 3 nga day off nini nga certain nga biktima kung asa nag-inom-inom kini kauban iyang mga barkada dito sa ilang boarding house. Apang mga alas 12 sa kabunta o kagabihon ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis na ay nanuktok sa iya. Makilala man gyapon niya sa iyang trabahoan atong Pinoy niya. Unya nagsaka sila sa fourth floor didto wala na nahibaluan aning utod nga si Lloyd kung unsay nahitabo didto kauban tong Pakistani ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis unya nakita-an na lamang sa iyang utod o nakita na lang sa mga tao dito sa ilawom sa fourth floor nga pagkaaga na alas 4 na sa buntag ka Brigadang Val nga nahulog na si Roy Dimingoy ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis. So nagpasalamat po si Dimingoy ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis o ang pamilya Dimingoy kay tungod po sa Brigada Yusuf Coronadal nakapauli kining patay lawas sa ilang igsuon nga si Roy Dimingoy kay nagbulig man po tamag man po ang Brigada Yusuf Coronadal paluaf dito sa atong mga offices mga sa OWA o uban pang mga agency concerned agency ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis aron lang makapauli kay October 4 na namatay ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis human lapit na 1 month Nobyembre na kahapon ang pagpauli niini sa danhi sa Coronadal. So diha murag pasalamat pud ang pamilya kay tungod sa gilayong aksyon na mismo diri sa Brigada Yusuf Coronadal o ubang pang opisina o sa UWA pod na pauli dayon kay pagkaagatan ito ka Brigadang Val kung wala pa nakapauli ang bangkay i-cremate na kuntani dito sa Pungso, Dubai. So kana ka Brigadang Val o ka Brigadang Adonis ako ang modulong report gikan dani sa Coronadal City kini si Brigada Jed Zivanes Gapi Brigada News. Daghang salamat Kabrigadang Jed Gapi, Brigada News FM Coronadal. Matay paita gini nga kahimtang dahil sa abroad kaubang Kabrigadang Val, no? Mao na siya kanang tawag nato mga kabrigada risk, no? May riskgo sa diya nga wadto ta sa laing nasod manarbaho ta
o kining ato kinabuhi ba nakataya, no? Tungod kay maningkamot ang intawon kita nga makatrabaho dito sa gawas, kawa may klarong trabaho dito sa Pilipinas. Hangtod kanus ka maputol kana nga sistema mga kaigsonan nga ang mga Pilipino mobiya sa ilang pamilya aron manabaho ngadto sa layo, bit-bit ang kamingaw, no? Kanang kamingaw kanang the pain of longing, ang kasakit sa kamingaw mao kana ang usa sa giantos kanunay sa yawa nga sa impierno, pain of longing. Mao kana ang kasakit mga kaigsonan nya usay maambitan nato ba kanang layo ta ang kasakit sa kamingaw sa atong mahal sa kinabuhi niya. Nagtuo nga atong mahal sa kinabuhi nga okay ra pag uli day bangkay na. So Ato ning masumkay Brigada Adonis karon kay labi na kuana kining eleksyon na pod, no? Naghanap og saad sa mga kandidato nga muhatag og may trabaho ang atong nasod kinahanglan ba makamugna tag daghang trabaho ya saad na pod unya. Ambot, wa man gyapon putol unya nagkadaghan man hinuon ang mga kaigsuonan nato nga mga Filipino nga moadto sa laing nasod aron manarbaho. Pero ang nakataya nini ang kinabuhi. Atong pahisubo, no? Atong paabot ang atong pahisubo sa pamilya nga sa biktima mga kaigsonan. Pero ang ato lang mensahe sa mga tanang mga nagatan-aw nato karon, tibo kalibutan, nagatan-aw sa atong hataw balita, importante nga kung bisan asa man tamo ato asa ta manarbaho, kinahanglan kauban nato ang Ginoo. Ug labaw sa tanan, ning sayo sa buntag, makainom na ta og Maksan Coffee. Sa ubang mga balita, mga kabrigada, sikat kaayo ang South Cotabato sa ilang produkto sama sa hito o tilapia. O aron mapalambo pa ang maong industriya, usak ka multi-species fish hatchery ang giabrihan sa Banga, South Cotabato. Gi-turn over na sa Office of the Provincial Agriculturist kon UPAG ang Fishwater Multi-Species Fish Hatchery nga adto dito sa Provincial Nursery sa Demonstration Farm sa Sitio Pedregosa, Barangay Reyes, Banga, South Cotabato. Ang maong proyekto, nagkantidad kini og 1.5 million, matud pa makatabang ang maong pasilidad aron mudaghan pa ang di kalidad nga mga hito, tilapia, fingerlings o uban pang mga species sa isda. Gamiton kini alang sa dispersal o distribution sa mga benepisyaryo matag tuig. Imo usab kining learning site sa mga nagapangisda nga mga dunay fish pond o mga interesado pang mga individual. Gibana-bana nga anaa sa kapin 100,000 fingerlings ang kaya nining i-produce sa matag cycle. Samtang galaom ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 12 nga magamit og insakto ang maong pasilidad ug mapalambo pa ang maong proyekto. Alas 5:40 na sa balitang sports usa na sad kataga Jensan nga boksidor ang daog sa boxing og nakuha ang super bantamweight belt batok ni Ricardo Nunez nga taga Panama. Gitumba sa 24 anyos nga taga Jensan nga boksidor nga mao si Mike Magic Plania. Sa usa lang ka round si Nunez sa Manuel Artime Community Center Theater sa Miami, Florida, sa Amerika. Kaniadto nga Nobyembre 21, adunay 26 kadaog si Plania, 13 ang knockouts ug usa ka pildi kay Juan Carlos Paraino nga taga Amerika kaniadtong tuig 2018. Sa pagkadaog ni Plania, naghatag kini og higayon nga mas mailhan pa o makilala pa kini sa mga Pinoy ug maghatag kini og break sa iyang career. Mapasalamaton nga gidawat sa usa ka 73 anyos nga tatay, nga si Tatay Silso Carel, ang gihatag nga wheelchair gikan sa kabrigadahan Jensan. Personal sab nga gihatod sa ama ng brigada nga si Brigada Elmer Catulpos ang wheelchair sa ilang panibalay sa Barangay Lagaw, Jensan. Bidridi na si Tatay Silso sulod sa 3 ka bulan. Sa pila ka higayon nga nagapa-check up kini, walay bisan usa nga sakit o makit-an nga findings ang mga doctors. Kung unsa nga sakit nini, magsugod lang o nagsugod lamang kini daw sa kasakit o pagpanakit sa iyang hawak ug tungod sa maluluyon ninyo nga kasing-kasing natabangan o natagbo ang panginahanglan ni Tatay Silso. Nahimong posible ang simpleng hangyo ni Tatay Silso gumikan sa pagtinabangay sa mga membro sa kabrigadahan Jensan.
Pamatuod nga kung dunay malasakit sa usag-usa walay dili mahimo. Dili ko kay, di naman nagkamay naman eh. Oo. Gamay na lagi. Bibigay na rin siya. Antos na ko yun. Puso-puso ko lang mga takilid. Anak ko sa'yo mo. Natay, sura niya ang kayong tama. Bumalik pa mga kabrigada ang hataw balita. Daghang salamat sa makausap mga kabrigada. Ning sayo sa buntag, dili na to si Piaton, Brigada Adonis nga makainom gyud og Magsan Coffee nga atong mga kaigsuonan, no? Kaya atong ipahibalo ka ninyo mga kabrigada sa diyang mag-inom og Magsan Coffee. Importante kayo nga mahibaw-an ninyo. Kining yang sangkap diri nga agaricos. Nindot kay ni kay nani say chemical sa diya kung ma-extract siya. Na say chemical nga makuha nga makaayo og cancer, Brigada Adonis. O niya para sa mga diabetic, no? Ang kining naa siya sangkap nga makatabang kini sa pag-inkwentro nining ining pagpaubos sa atong sugar sa atong lawas, no? So daghang kayong kayuhan. So mga kabrigada, kinahanglan nga sayo pa sa buntag unahon na nato ang pagpainit sa atong tiyan. Pinaagi sa pag-inom og Magsan Coffee. Nya ato pong sundan og Magsan na kapsul. Nya mayo day nga buntag gadto sa tanan gagahapon no nitambong sa ato nga gihimong panag reorientation. Barangay Olimpog ila ni Kagawad Barcelona og Kagawad Rodriguez sa iyang puwersa perti kabibo gahapon. Barangay Conel og sa Barangay Mabuhay. Pero diri sa Barangay Mabuhay ato sa ning lakbitan gamay si Doc kini si Mr. and Mrs. Jimmy Viran nga dito gahapon niya diha ni nagpuyo sa Duckville Phase 3. Niya ang problema diri gamay kay naa may dila sa natungan lan ron ka Brigadang Val. Ato sa lang tapsing-tapsingan kay basig mautro ra ni. Naay usa ka porok chairwoman diha ka anang lain kay ginistoryahan batok sa kabrigadahan. Ang kapitan diha sa Mabuhay okay naman to atong niagi ka brigadahan usa man ka tinarong mga buhat, mga kaigsunan, nga ang kabrigadahan, musugot kag sandi ako tabang sa gobyerno. Ikaw diha, madam, kung wagi kay mahimo diha, palihog na lang sira sa ikong baba. Kana si madam. May pag-inom na kag Magsan Coffee. Kana Or si mo madam. appeal yun sa kabrigadahan. Wa pa kay nakasabot, no? Mo nang wa pa siya kay kasabot, mo nang ingana iyang reaksyon. Pero si madam, kanang iyang pag wangal-wangal diha karon. Kung makasabot na siya, sigurado mao pa nay makig-away may tugod sa kabrigada. Sayunan ka ng istorya kung tinuod ba di 15 pesos makahimo nag-building mo ramag nag-aligasyon ka ng 15, madam. So ayaw lang in town, maluoy ka. Mga pilang ta madam, Magsan Coffee, Magsan nining sayo Coffee. sa buntag with Magsan Capsule. Mga kabrigada, mao ka na naglangkob sa atong mga balita ning adlawng Miyerkules sa buntag. At ang uban pang mga balita sa Frontline, alas 7:30 sa buntag, sundan sa enkwentro. Anya pagkahapon, alas 5:30, Ronda Brigada. Kini, si Adonis Betco Presilias, Manamilit og Bingon. Generals, be proud of Jensan again. Barug Jensan. Daghang salamat kaniyong tanan mga kabrigada. Kiniusab si Kabrigada Val Gilaran, di nata maglangan aron makumpleto na ang paghatod sa mga impormasyon o sa mga balita nining sayo sa buntag sa Miyerkules. Makauban na nato ang atong mga morning hataw, barkada, kabrigada, and di na ni mapugngan mga kabrigada, Kagawad Dil Bartulaban o Congressman. Laban yun, laban. Laban yun. Congressman Justin Mga Manansala. representative sa kabrigada. Pagpasok ko kanina, sabi nilang dalawa, uy! Kikalbaan sila, abi nilang inspector. Sige. Good morning! Good morning sa inyo ha, Kabrigada Balog, Kabrigada Adonis. Sa'yo pa lang ba mo isaka na ang dugo ni Kabrigada Adonis? Kinahanglan kita mag-Magsan Coffee sa para di mo adlaw, chill lang. Relax lang sa. Pero usahay, baka init junugulo ba? Kala mga yung tama maguto ilang ginaingon. Kay bisag ang DSWD na accredited ang Kabrigada Foundation na syempre naka-anchor po dira ang kabrigadahan. Kinahanglan gyud sa mga government groups natong offices, ang mga non-government organizations para tabangan sila na ipakalat ang serbisyo. Kaya di man na kahit tanan sa gobyerno na nagainitabang, lainon pa nato og sabot, diba? So, kung magtinabangay lang man,
man ay lain Apil nila, na no? mo tabang. Mukhang may bahay correct. akong hahanapin mamaya. Inspector, Oh, inspector talaga. Sino yung nagpapakalat dito ng ano, gano'n? O, tinuto, atil na lang mugtabang. Oo. No? Kesa manira pa. Karing barangay mabuhay, Jude ba? Laging nasa hot seat yan. Mo lagi ning mga marites ba? Marites, ayay. Marites, oo. Daghang salamat sa inyo, Kabrigada Val o Kabrigada Adonis. Oras na to 5:56 na sa buntag, mga Kabrigada. Dira lang mo, kay padayon ta sa balitaan ug kwentuhan sa pagbalik sa Morning Hataw. Paano na, tara na, salubungin ang isang umaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangon sa araw-araw, kasama ang Morning Hataw. Tara na, Kabrigada! Paano na, Kabrigada! Galaw sa bawat umaga. Kwentuhan, tawanan, balikan, lutuan, at pasyalan. Lahat ng yan, sama-sama nating gawin sa Morning Hataw! Paano na, tara na, salubungin ang isang umaga na may galak at saya. Sama-sama sa bawat pagbangon sa araw-araw, kasama ang Morning Hataw. Tara na, Kabrigada! Paano na, Kabrigada! Galaw sa bawat umaga. Kwentuhan, tawanan, balikan, lutuan, at pasyalan. Lahat ng yan, sama-sama nating gawin sa Morning Hataw! Morning Hataw na! Alas 6 na! Tara na, Kabrigada! Sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw. Bangon, bangon! Be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning, mga kabrigada. Karanay Miyerkules, November 24, 2021. Ako si Justine Manansala, Lunes, hangtod Biyernes. Makihataw na! Martes na, mga Kabrigada! Wednesday. Wednesday na di ay. Miyerkules na, mga Kabrigada. Sabay ninyo sa usa ka lingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo mga hataw na balita ug mahisgutang kasadya. Ako si Jill Pilapil Bartolaba, Barog Jensen. Ug sugdan nato ato ang Wednesday morning na adunay puso at galing. Alam mo na, bago mo na talaga yan. Dapat Ano galing ba? at puso kasi talaga. Di magod rhyme. Ah, Ang rhyme binago dapat. mo na nga, puso at galing. Basta naaghapon ang Basta puso. nasang naanggo Ug ha. naanggaling mo. Ano na Oo. importante. Good nila. morning sa ito ang magagaling at may puso ng mga kabrigada. No? May post nga kagabi, good night sa mga ganito. So good morning sa mga, good night, ay ano ba, Unsa umaga. to? Good Morning. morning sa lahat except sa mga ganyan. Unsa? Except sa? Except sa mga tamad, pwede. Except sa mga marites. Oo. Ipadayon na totong marites. Totoo. Nila Sir Val na lisod kay mo gining makapatay sa Pilipinas. Yes, ang, mga marites. information na ginarelay Oo. nato nga mali-mali. Nya kita ba yan abet ay murag ano gud sa atong lawas nga murag editor og mga story dungag-dungagan, Oo. bawas-bawasan para mas maging interesting. Yes. Diba? So Mao dili nang maayo. lisod. Kay kung dili gyud gikan sa tuang storya, di gyud na maiwasan na may dugang, Ah. may kulang. So kung ipasa nato, mutuo na pud to. Kanibang parlor game na pass the message. Yan, tinuod diba? na, oo. Dili jud Wala gyud mo daog na complete, tama. diba? Naan Oo. gyud kulang. Kinamang gyud ay makalimot or na ay May magmarunong na mag-manipulate na dungagan ako ni para mas maging ma-intensify ang Oo. ano story. So kung Batasan na to na dili, ang main source ng inyong nakuhaang impormasyon, mga kabrigada, ayaw na lang sa jud mong dahil Bitaw, oo. Or kung involved mo, go directly sa person involved pod. O Oo. nag-ingon jud para at least maklaro
dayon ninyo kay kapoy kay nang i-relay hantod makaabot magdako mga kabrigada. Oo. Og dili gani, dapat namoy disclaimer. Kani para ra ni sa ako mao ni ako ang opinion. Totoo. Para sa iya Mao ni wala akong ko kabalo. pagsabot. Yes. Ganun, oo. Mag-disclaimer sa mo, pero pwede nimo siya mapangutana kung gusto nimo kay para klaro, dili kaayo ma-judge dahil Nagani ang tao, ko'y- ang organisasyon, di Totoo, ba? oo, ang grupo. Nagani ko'y barkada nga naging siya disclaimer always pag magchismis siya. The views and opinions of the guest do not necessarily. Tinuod. Bisag kita diri. Diba? Opinion nako, opinion ni Justin. Hindi opinion ng Dili buong na- brigada. Yes, correct. Opinion ko lang yun. Yun ang Oo. pagkakaintindi ko at yun ang saloobin ko. Dili kay giingon ako, brigada na dayon, i-generalize ba dayon na. Oo. Dati na guest nato dere si Attorney Saiki Mamadra o Fontanilla Mamadra og chismis ang ato ang topic ato. Pwede ba makasuhan ning mga chismosa. chismosa? Labaw na kung ang chismis nakaguba gyud sa pagkatao. Oo, o lalo na dignidad, naka-affect moralidad sa isa ka emotionally, tao. di ba? Correct. Or ang iyahang marriage naguba. Oo. Ang iyahang panarbaho na apektuhan. Kung Ay, naabay pwede pala. ana ng mga panghitabo. Oo, kay kunwari mo ang chismis kay nangawat siya ani-ani sa kumpanya. Nga Oo. di day tinuod. Ya, dili lang day siya. Yes. Dagan day sila. Nga apil day ka ato, di ba? So kana ng mga panghitabo Oo. mga kabrigada, ayaw kumpiyansa kay basig mapriso ta dahil lang sa chismis, no? Oo. Kung suklan gyud ta. Ano pa man kung mag-chismis? Uy, ako di dyan ko ganahan. Ako ganahan ko. Kapuyan Pero kasi, gyud ko. may chismis kasi na gusto mo lang pag-usapan. Pero yung paninira, ibang level naman kasi yun. Kaya mangguba jud ka ba, i-chismis jud mo ang tao. Kung kwentuhan lang, para okay lang, yun, nangyari talaga. Pero yung murag maghimo-himo kag additional para lang maglala ang situation. Ako dili na kapuyan maayo. gyud ko in general. Oo, Kaya tanan. kumbaga kung wala ko'y labot sa sitwasyon. Ako hindi ka involved. Oo, nga nung storyahan man mo labaw na kung tungkol sa usa ka tawo, usa Na ka hindi mo naman organisasyon. kilala. Yes, na murag Na hindi ka din kilala. ay, mind Oo. your own business. Totoo, Ana. tinuod jud na mga kabarigada. Kaso ang ingon man gud nila, wala daw sila business. Oo. Ganong mind your own business man daw. Unsa ang worst chismis about sa imo na nadunggan nimo? Hindi pang TV. Okay. Murag ako po, Ay, hindi oo. pa TV ako. Oo. Nadunggan na chismis. Diba? Tapos makatawa ka ba? Asa manigikan? Hindi, ang chismis dun sa akin, may asawa na daw ako, may boyfriend ako. Oo. Ganda! Ganda, Gwapo na, kinis. maganda Oo. pa. Tapos ayaw pangalanan kung sino. Tapos nanukate ko kung sino. Sabi ko, kapal lang mukha. Oo. Friend mo? Hindi ko siya friend. Oo. Feeling niya lang, friends kami. Ako daghan ko nadunggan na chismis about me. Hello! Oo, hello. Diba? Pero nasanay na taana kay nata sa media. Ah. Labaw na karon. Diba? Nga, Mas oo, may daghan pasukin pag kang yun. bagong ano. Maana gani sila na ready na ba ka sa mga buhat-buhaton sa imuhan. Oo. Ako, wala man siguro ko skeletons in my closet. Wala ko Oo, wala kang tinatago. Lahat nakita. Pero Oo. ana sila na, wala lagi, pero buhatan ka. Gawa-gawaan. Oo, so mao na. Actually, pero, may nabasa na ako, hindi ko lang nirelay sa'yo eh. Oo. Tinawag kang Marites eh. Oh my God. So, ang ano na lang na ako dira, as long as, bisag tong una pa, ako ang mga close friends o family, kabalo sa tinuod, wala na ko'y Totoo. Yung inner core mo lang ang kailangan wala mong na ko'y L sa protektahan. uban. Siguro, ana na lang po para sa tanan, kay makastress ba ya? Totoo, maghuna-huna ka Oo. nga na ay issue ang aning nga tao sa imuha na sila giniingon tungkol sa imuha. Well, tama gito mga kabrigada, hayaan mo sila to mind their business. Mo to ilang business eh. Yes. Mag-discuss sa kinabuhi sa ubang tao. So ikaw nga happy man, 'di ba? Always choose happiness. Kay Oo. pilion man jud nimo na. Pwede ba ta magpaka-stress ani mga madungog gato about sa tua, pero kabalo man gud ta atong family and closest friends nato kay happy for us o Yes. happy ta nakauban nato sila, so okay na ta. Pero kung ang mga Marites tra happy pod, sige na lang. Oo, Kung pasagdan ma-happy lang po nato sila. Kung ma-happy Mao man na po, ilang kinabuhi. Go ahead. Oo, Pero di siguro ba? kaning about sa brigadahan, Oo. ha? Na nahisgutan nato, kauban si Kabrigada Val ug Kabrigada Adonis, importante na maklaro na. Kay ang intensyon manggod sa kabrigadahan, mutabang, gubao nato, sayang kaayo, daghan na biyag ang point, natabangan. anong point bakit kailangan sirain? 'Di ba? Na hindi naman siya galing sa miyembro na reklamo, 'di ba? At saka may orientation eh kung ano talaga ang ibig sabihin ng kabrigadahan. Tabangay ni siya mga kabrigada, bayanihan, 'di ba? Oo. So, lagay natin example kana bitaw before magbalhin kag balay, 'di ba? Maalsa man lang ang mga balay tong una. So magtabang jud mo tanan alsa. Kung nay dito isa dili gusto mag-alsa, dili, Oo, 'di ba? Uli ka correct. dito sa inyo ha, mangita kag laing trip. Ngita na yung balay. Oo, naalsahon po di mong imuha. So kung may reklamo, maghimo mo og sarili niyong organization. Kung gusto niyo mas gwapo ug mas may matabangan mo, go. Mas maayo. Mas daghang Diba? matabangan, Oo. mas maayo. Ana dapat. Kabartulaban. ikaw. Mga kapigada, padayon ta sa mga lingaw na hataw sa balita.
Ubay-ubay nga kadaugan ang nakuha sa General Santos SPED Integrated School sa niaging Regional Integrated Competition. Gibandera sa mga estudyante sa General Santos City SPED Integrated nga pambato sa dibisyon sa General Santos sa ubay-ubay nga contest sa Regional Integrated Competition kaniaging November 18 ug 19. Nakuha ni Cristel Sumagaysay ang una nga pwesto sa Techno Olympics kung asa kinigiambit ang iyahang kaayo bahin sa pagluto og Filipino cordon bleu with mixed vegetables in moringa sauce nga guide sa iyahang tigtudlo nga si Rosalita Antiporta. Gikilala naman ang pagsayaw nila Joaquin Cameron Bautista, Lady Chanel, Margaret Nadong, Danila Olmilio, Mary Acebo ug Drew Julian Pakatang sa Special Program in the Arts. Apan nakuha nila ang ikaduha nga pwesto sa Dance Sining Tanghalan sa tabang sa ilang instructor na si Rovet Suriga. Gialay sa mga nagdaog ang ilang kadaugan sa ilang eskwelahan ug tibuok dibisyon sa General Santos. Congratulations sa ato ang mga students na nidaog sa regional contest na to ang SPED Integrated School. Tiba-tiba ang SPED Integrated School karon ha? Diba ka to ang ilahang kailan lang? dating alumni sa SPED na to? Ay no, West. West ito. oo. Pero dapat Pero na sila. So nalibog ka. Iapila lang ka, Charon. Oo. Pero bitaw, kaning SPED, labi na diri naman ni sa may San Isidro naka-establish ang lang campus karon mga kabrigada. Ga-produce gid sila maayo nga mga estudyante, no. Quality jud sa education ang ginahatag nila. Aside pa syempre sa special education na ginahatagan po dilag tigayon. Regional Integrated Competition, Techno Olympics. So ang Techno Olympics sa pila pagluto-luto? Hindi ko alam. Di ba kabalo ka magluto aning chord? Techno music. Di ba kabalo ka aning cordon bleu? Hindi masyado. Ay, Oo, ayoko siya. Kasi di ba dyan yung issue noon, chismis. Marites din yun. Asa? Asa ang cordon bleu. Oo, di ba? Mo siguro ni daog siya. Oo, kaya na, ano gid siya, napalamian dyan niya ang Di pagtuyok-tuyok ba sa lamin niya manok. cordon Hindi ano to eh, para siyang isi-spread bean chicken, tapos iro-roll, kapoy kaayo. O tapos slice, tapos saka lutuon. Si, Reyoclil, redacto, marunong nito eh. Sino yan? Si Rio. Mo din ang full name ni Rio. Reyoclil. Congrats sa mga estudyante ug padayon ta sa pag-improve sa tuwang mga skills Oo. kaning mga skills na pagluto o iba pang technical skills mo ning mas magamit gyud nato if ever ang Gusto pangarap nato mo trabaho abroad. Abroad, oo. Ano gid dito, labor jud ang kinahanglan nila. Actually, na ako'y nakita-an mama, nag-post siya sa iyang anak pa, nagluto-luto og cookies sa iyang anak na 7 years old. So, sa balay man god, kung hasaon na nato sila sa mga gusto nilang himuon, kaya mainteresado ba na sila sa mga butang, kung hatagan nato sila attention, maayo, di ba? Oh, Pero kung nakakaluwag-luwag ka lang din, may pambili ka ng mixer. Di ba? Dili jud. Ano? Mo nang ni mama ug ni papa kay ana si Wala gid mama. ka? Na tan-awa, dapat tong una ginapatisting daw mi. Oo. Si papa kay dili man Dili gusto. siya ganahan. Kay daw dili maglihok Oo. Ako, bata pa lang ako, namulat na ako sa pagpamalingke, o maguban-uban jud ko before. So, na ako'y mga skills na hindi alam ng lahat. Katulad ng pagsaing kahapon, di mo pala alam yun. Try Hoy, mo. si Donna May Congson, wala pa siya kabalo. Ay, naku, Ate Donna. Damay. Damay-damay Ay, na to. Donna. Oo, yan yun basta. Sige nga, i-live natin yan sa sunod, maglumanta. Pwede. No? Ano mga Okay, simple na yung mga tricks tao na- nga wala jud ay kabalo. Pareha din ako. Sige. O syempre mga kabrigada, kamo, hilig ba mo og art galleries? Kung oo, ay kabala ka, kay dili na ta maglayo og biyahe, apan anaa kitay matuan nga duol lang. Ana lang kini sa usa ka mall sa Jensen. Kining art display nga gikan sa Mugna Generals Panagtigom. Makita sa usa ka mall sa Jensen nga anaa lang sa ground floor ug abri kini sa katawhan gikan November 21 hangtod November 28. Klase-klase nga mga art display ang anaa din hinigikan sa mga managlaing artists sa Mugna General Visual Artist Group nga anaa sa South Mindanao. Lakip kini sa uban pang aktibidad pareha sa workshop ug anaasab sila art facilitators sa mga piling adlaw. Ganda nito. Galing. Ganan ko atong Steve Jobs na painting. Murag hyper-realistic siya. Isa ang painting sa mga art nga medyo frustrated ko kay kaya unta pero di na ako Uy, gugulan og oras. grade 6 ako, nag-enroll ako Dili ng ko art. magugulag class. oras. Oo, may mga painting. Na-try ko yung dati, ang basic, yung shadow ng vase. Yun. Hindi ko nagawa ng mabuti. Still life na siya ang Ang tawag. Oo. So, kunwari na kay butang dira, si drawing nimo. Appeal ang... Still life, ang mga shadow, ana. Tapos na training dati na, kani,
Tapos, i-draw nimo siya without looking down, di ka magtanaw. So, i-draw lang nimo siya dapat na makuha nimo na kanila yung ginatanaw. So, murag-garelay na ka, feels nimo. Ay, baka kaya ko. Sige daw. Sige. Pero ang art man God, for me, it's ano yun, innate, Nasa it's a lawas yun, talent. no. So, more than a skill, kaya ang difference man God, ang skill, you can learn it. Matunan mo. Matunan, Oo. pero ang talent, naanagid na. Do sa matunan, imuha. pero dili ka mag-excel. Pwede. Pwede, no? Pero pare sa kanta, murag, Wala, Jud. Nagani ko, talent yun siya. alam mo, nung elementary and high school ako lang daw yung friend niya na walang talent. Sabi niya, hindi kasi ako marunong sumayaw, kumanta. Oo, so sa asa man ko ani pa Da, dulong asa ka karon. Beauty. Sa beauty pala. Oga, kaning mga painter nato, lisod jud kaayo ang journey nila kay gamay-gamay ra ang mga painters na mahatagan og chance na ma-monetize ang ilang painting. Unya passion jud ra ba ni nila. Mo nang sayang kay di gyud ma-pursue because kinahanglan manginabuhi, kinahanglan praktikal sa Trabaho. kinabuhi, manarbaho. So, dili kay nila matutukan maong gwapo na naatay mga exhibits. Kay mahappy na Tapos mahappy na for sila sure, na makita. possible na pwedeng mabili yung mga painting doon, di ba? At least ma-express lang nila ang ilang art. Labi na karon. Nga tanan-tana ay ginaagian na emotional and mental na mga issues. So at least naatay mga expressan o ano. Kaya parehaning mga painters, as long as na sila yung mapintahan, makitaan sa mga tao, makahappy na ang mga singers. Di ba? Bisag asa. Basta lang makatugtog. Mag-live lang sa Facebook. Pwede makatugtog na. sila, happy na. Or parehas sa mo, mugdula. Bisag siguro, nakaabot ko sa daghang barangay diri sa Jansan. Kaya para mudula lang og volleyball. Bisag bukot-bukot. Mahappy na Basta gid ka. makadula, Basta mauna ang imuha ang passion. Ako, makakain. Maka-host. Di ba mauna ito ang gistorya before? Oo. Lalo na tong medyo di pa Justin B. Na bisag asa. Oo, kahit Basta, saan patulang ko talaga ang hosting nun. Basta lang magawa ko ang gusto ko. So, mauna siya. So, para So, sa itong yun. mga artist, unta mahatagan pagsuporta, ang mga mural lagi, no? Mauna ang gusto sa mga na to. dingding ng Jensan Yes. para ano. Sige na lang, next year na lang yan. Oo, busy sila eh. Pwede na. Muna itong Singapore. ang Nasa Jensan. 2P ako kahapon. In fairness talaga yung mga street lights nila. May mga parol. Maugan. Simple lang kahit ito na parol. Siguro nasa 100 lang yun. Pero merong spirit of Gwapo Christmas. kayo tanawon. Oo. Nag-agi mi dito doon ba mga alas 4, alas 5 sa buntag. Saan ka galing? Dire kay naami padula. Nag-bike, okay. So, pagkita nimo, wow, gwapo Oo, kagabi. Though madilim talaga ang highway doon, pero makita mo yung mga parol sa daytime. In fairness sa kanila, mga kabarigada. Kaya pa ihabol, LGU Jensen, o Semsi Dukin sa baang in Sino ba in charge charge dyan? City Para Tourism, diri sa tuang Pioneer, na ba? Wala pa. Check natin sa Eye in the Sky in the mamaya. Sky. Pioneer, diri sa Santiago, ingna nato ang mga mall, dira. Oo, mag-sponsor. Dapat mag-sponsor ano, sila. no? Plinano ahead yan. Yes. Next year. Pero kaya pa, kaya pa. Mga kabrigada, abre na sa publiko ang Paskuhan sa Uptown Place 2021 Year 2. Ug para sa dugang detalye, makauban nato si Clarice Morales para sa Tara Kabrigada. Holiday season na mga kabrigada. Mao kini ang panahon para magkita-kita sa ato ang mga pamilya og higala. Mo-get together ug syempre, mag-shopping. Dinhi sa dakbayan sa Jensan. Adunay mga ginarekomenda nga place to be karong Kapaskuhan ug kaniadtong Sabado lang. Natigayon ang ribbon cutting ceremony sa opisyal nga pag-abre sa Paskuhan sa Uptown 2021. Kauban ang ama ng brigada nga si Elmer Catulpos ug ang mga tenants sa maong aktibidad. 1, 2, 3! Tema karong tuig ang bagong simula, bagong pag-asa, ang muling pagyabong ng maliliit na negosyo sa Jensan. Handog kanato sa founder of Rise Up Jensan nga si George Anas. Gisuportahan naman kini sa City Economic Management and Cooperative Development pinaagi sa pag-attend ni Ms. Adelinho Camco. Actually, yung amin is we have provided assistance in terms sa ating, more on sa ating BEST Fund, yung Business Enterprise Support Trust Fund Program. One of the program ng ating LGU, particularly ang office ng SENSIDU, the City Economic Management and Cooperative Development Office. So I am glad na 1 year na tayo yung ating Uptown and we are another activities na naman yung ating opening na ating Paskuhan sa Uptown. Ug dili mawala ang mga importante nga kabrigada nato nagihimong posible ang pagpadayon sa Uptown bisan pag adunay mga challenges nga niagi ang mga tenants. Apan anaa si Mr. Edward Magbanwa, nga head sa tenants sa maong lugar. For almost 1 year we were here in Uptown
we will able to experience struggle, no? So hindi biro. And dahan-dahan po na nagkakaisa yung mga tenants in spite of the odds na bumabalik sa dati ang Uptown. Last year, as we remember, thousands of people every night ang pumapasok dito. So pagbalik po ng GCQ, so naranasan namin ang struggle. So hindi po biro ang pinagdaanan namin dito sa Uptown. But tuloy lang, no? Laban pa din kahit na nahihirapan. Gikan sa gamayng negosyo, napadako og karon, aduna na siya'y gatabang sa mga gagmayng entrepreneurs, mga MSMEs. Ania atong ama ng brigada, Elmer Catulpos, nga adunay mensahe sa mga negosyante sa Uptown Place, Jensen. Grabe yun, no, for 2 years, nga naay darkness. Pero nakita nato nga na-lift ang gato mga restrictions, hinahinay nga na-lift ang restrictions, o hinahinay nga nibalik ang gatong sigla diri sa Uptown Place, diri sa General Santos City. Palakpakan nato, mga customers, mga tenants, palakpakan nato ang atong kaugalingon. Kung mahinumduman, ang Paskuhan sa Uptown, niumpisa ka ni aging tuig, bulan gihapon sa Nobyembre, kung asa pipila ka micro, small and medium entrepreneurs ang nag-ambit sa ilang mga produkto nga gikalingaw o gikalipay sa atong mga kabrigada. 38 ka mga Jensen food brands sama sa mga local o international cuisine ang gina-offer dinhi. Busa mga kabrigada, karong hapit na ang Kapaskuhan, pwede kitang moadto sa Uptown nato sa Jensen. Dinhi, daghan kitang ma-enjoy nga mga pagkaon, kauban ng ato ang mga pamilya o mga barkada. Buhat nga mga Instagrammable pa ang mga stores tungod sa mga maanindot nga lights sa lugar. Kung naaman lang higayon nga makasuporta kita sa atong local business, apan, di ta magduha-duha, magsuporta kita para sa kalambuon sa atong ekonomiya. Ako si Clarice Morales para sa Morning Hataw! Congratulations sa Uptown. Second year na nila. Actually, last year kami, ng team namin ang nag-organize nung launching at ibang mga activities doon. Pero this year, hindi na kami na-invite. Naka-acto ba ko last year? Wala. Wala. Oo, si Sir Elmer din. Hindi ka din na-invite. Pero bitaw mga kabrigada, dagan tag-friends diha nga mga tenants. Ug happy ta para sa ato mga micro, small and medium enterprises na naa sila'y marentahan na lugar, na daghang tao na mo adto ug mukita pud sila. Actually, highlight ko lang si Roy Santos din talaga yung isa sa mga ano niyan yung may-ari ng place. Siya isa sa mga talagang nag-effort na yung mga tents para mabigyan ng ano. Sige. Okay. At syempre, supported yan ng SEMC Duo, lalo na last year. Congratulations sa whole Rise Up event. Ug syempre, dira sa Uptown Place. So kung gusto na ako kaunan ulit ang bingsu. Nay bingsu dira, Korean ice cream. Oo. Nandyan din si Mama Els. Ako dira. Naglagay siya. Dagan bag-o diha. Dagan po syempre, mga original diha panina ni Totep, Tops and Flavors and all, dagan sila diha. Okay, mga kabrigada, mobisita ta. Og please, let's support local nato ng mga entrepreneurs. Kaya kana sila, para sa Mama Els na grabe ang ilang research kung paano nila buhaton ang ilang produkto. So di na basta-basta mga... Alam mo, may bago sila product, yung ngoyong ng Cebu, o yung parang lumpia ng Cebu, meron na rin sila. Masarap din, in Lami fairness. po daw dira ang... Sige, kaning Mediterranean food dira. Saan? Dito sa Uptown, po daw. Sige. Try na to mga kabrigada. Affordable. Daghan po og mga ano dyan diri sa Jensen karon, mga food parks, 'di ba? Meron din dyan sa may Mabuhay Road, sa may downtown, marami. So, suportahan na to sila kay Trend Bay diri sa Tua nga mag-abritas manirado. Og makalipay ang Oval Plaza. Pinahimo na gid siya park, pero unsaon man ang mga puno dira sa Tunga, oy kung mutubo na. Oo. Ma-crowded ka tanawon. Dapat oval is clear. Clear man gud dapat. Open field lang. Yes, unta rubberized ang palibot ba para na ay track diri na madaganan. Kaya abog pa kayo. Dito sa unsa ni sa may Acharon Sports Complex. Kalumpang. Oo, layo pa kaayo. Sige. Ambot unsaon na pag mutubo na ng mga puno sa Tunga. Balin putulo na pud. Pero sa mga nag-aadtog oval, nag-aadtog food parks nato, please, minimum health standards, bisag ka social distancing, di na kayo nato gid ma-implement. Pero ang mask ug ang pag-alcohol sa mga kamot para at least dili madto sa tong bakbas sa mga orifice. Actually, ang PMA gusto nila maglabas ng ordinance na ang mga batang 5 to 11, dili gyapon daw i-allow unta sa gawas.
kay sila gid daw itong pinakamataptan. So we'll see mga kabrigada kung asa na padulong. The thing is, kung mugawas mo nilang parents, pag uli sa balay, Bitbit gyapon nila. Mao, Same gyapon, ra bitbit ang gyapon. virus. So, let's be responsible lang. Yes. Labi na sa mga parents, kung makita niyo maghubog mask ang inyong mga Oo. anak, pasuton, di ba? While we agree sa PMA, sa ilang Oo, gusto mahitabo, concern nila. but tanawon yun nato ang reality manggod sa situation nga kung di napod nato tugta ng mga bata naa sila sa balay mugawas ang parents musulod maura gihapon mahitabo dili lagi Mga bata, kagawas magdula-dula paadto, gyapon sa silingan. magdula-dula gihapon sa mga silingan maura gihapon ug isa pa kaning mga bata manggod nato medyo luoy na po. Og luoy po ng parents. Kinahanglan nato sila isipon na kinsa ilang ibilin magbantay Totoo. sa ilahang mga anak. Kay dili baya tanan sa Pilipinas. Diri sa Jensen, dato nga naay Pangbayad sa yaya. Oo, mayaya. Imagine, sweldo mo 10,000, yaya mo 6,000. So dili siya posible. Yes, oo. So kinahanglan tabangan na lang po nato ang Iway-way, parents. Jod, let's Oo, meet halfway. Yes, lisod kay para sa I know ang PMA ang gusto nila murag streamline ba, strict pod, pero kinahanglan nato tanaw ng realidad sa Pilipinas. So dapat ang responsibilidad maadto na lang yun sa tong mga parents na kabaluta unsa mahitabo sa tong mga anak kung pabayan nato. Yes. Stricto dapat ang ilahang face mask kung naa sila sa gawas ug always wash your hands and alcohol. Tama, Jud na. Og syempre, para kusog ang ilang immune system, mga kabrigada. Correct! Mag-Yummy Fit ang mga bata. Adlaw-adlaw ni siya, mga kabrigada, ha? Vitamin C siya nga pampatangkad, pampalakas kumain. Kapag nakukuha nila yung tamang nutrients ng katawan nila, musukol ang lawas na ay immunity ba sa mga sakit na pwedeng makapit. So, mga kabrigada, ang Yummy Fit, available sa mga brigada pharmacy o duol na mga pharmacy or batika diya sa inyong mga lugar. Og syempre, dili pwede maluya ang mga mama ug papa. Para di ta maluya, dapat magnigari ta mga kabrigada na ay 91 ni ka minerals. So grabe, 91. Ipatak nato sa usa ka basong tubig o di kaya sa atong mga kape, upat ka patak, ana pagpatak. 5. Upat to 5. 4 to 5 drops. Tapos kung gusto nato ibalo na atay usa ka litro nga tubig, 20 to 40 ka patak. Mga kabrigada. Nigari, patak mineral. Mubalik pa ang morning hataw. Sa morning hataw! Oras mga kabrigada, alas 6:31 na ng morning. Let's stay updated sa mga balita o kalihukan sa Tibuok Rehiyon 12. Mga impormasyon nga makatabang sa tanan. Kini ang Hataw Rehiyon 12. Sobra 300 ka mga mananagat, boat owners, community leaders ug mga miyembro sa coastal community ang nanumpa para sa mahimong auxiliary force sa Philippine Coast Guard aron protektahan ang coastal areas ug marine environment sa atuang Sarangani Bay. Ug para isgutan nato ang importante nga papel sa atuang Philippine Coast Guard ug mga auxiliary members sa pagsiguro sa safety and security sa atong Philippine Seas sa atong makauban live via Zoom si CG Captain Michelle V. Orsabia, Acting Chief of Staff ng Coast Guard District Southern Mindanao. Sa kahataw ng morning. Morning, sir. Good morning po sa lahat na nakikinig po. Ayun, Captain. Magandang umaga po sa inyo. Nabanggit natin na may 300 tayong mga nag-volunteers para maging auxiliary ng Philippine Coast Guard. Gaano po kaimportante itong additional members natin? Yes, sir. Very important po yung function nila dito sa Coast Guard. No? Number one kasi, we all know na ang lawak po kasi ng dagat natin, especially dito sa Sarangani Bay, sa buong Region 12. So we really need to have a additional force. Kasi kung kami po mga regular Coast Guards ang pag-uusapan lang, we only have as of now limited number of personnel na pwede po namin deploy sa mga areas po namin. So we really need to have additional force. Kaya nga po may mga PCGA po kami na ininduct last Monday para dagdagan po yung force namin dito sa pagbabantay ng mga dagat natin sa Region 12. Ano po ito? Meron silang grupo-grupo? May mga department ba sila? O paano yung magiging deployment, ang arrangement natin? Actually, yung mga PCGA po namin are they belong to the local communities sa coastal areas. So we don't need to deploy them because they are living there mismo na sa coastal communities. No? So sila po yung mga fishermen natin, mga bangka or boat owners, mga barangay tanods po natin na nandyan na po sa coastal barangays.
So nandyan na po sila in place na po sila doon sa mga barangays ng coast. So all they need to do is to inform us kung meron po tayo mga illegal activities or may mga illegal mga tao na kailangan po ng reinforcement ng Coast Guard. So sila po yung magiging assets po natin. Pag ganito po, meron bang allowance ba o sweldo ang auxiliary member ng Coast Guard? Actually, sir, sad to say, wala po, no? Kasi itong pagiging PCGA is purely voluntary. Opo. So they really don't receive anything from the government, no? Except yung commendation lang, yung pagpupuri lang po, ganyan, no? Voluntarism po talaga dito ang bottom line. Opo. So at least nagtutulungan tayo sa Coast Guard kasama yung mga tao talaga na nandun mismo sa area na kailangan ng presence nila. Pero kamusta po ang ating karagatan dito sa Sarangani Bay? Pagdating sa security and safety. Yes, sir. Well, we are very happy to inform everybody that we are all having a safe coastal areas dito sa natin, sa Region 12, no? Wala pa naman kaming naririnig na yung major illegal activities talaga. Although there are yung mga pakonti-konti, pero compared noon, very minimal na po siya ngayon. No? Kasi nararamdaman na po ng mga tao yung presence ng mga law enforcement agencies natin around Region 12. So especially yung Coast Guard. So very minimal po, and masasabi po namin na very safe po yung coastal areas po ng Region 12 ngayon, especially dito sa Sarangani Bay po area. Ano pong ibig sabihin natin, Captain, nung pakonti-konti? Bigyan niyo po ng idea yung mga kabrigada natin kung ano ba yung mga normally na i-experience nating problema pagdating sa karagatan. Okay. Let's take for example, sir, yung piracy po natin. Because long before, mga year 2000, mga mid-year 2000, 2015, 2016, yung piracy po natin medyo mataas po yun eh. No? But this time, if I'm not mistaken, mga year 2018, 2019, na-eradicate po natin yung piracy. No? Marami po tayong operations ginawa against piracy kasi marami po mga barko natin, even yung mga maliliit na mga operators ng fishing, nagre-reklamo versus piracy. So in-enhance po natin yun, in-strengthen po natin yung laban natin against piracy during those times. And true enough, we are happy na na-eradicate po natin yung piracy dito sa Region 12. No? So yun po ang ibig kong sabihin na we are very effective po in controlling the illegal activities dito sa Region 12, most especially yung piracy. And even those ibang illegal activities, no? Although meron pa rin talagang may mga kasamahan or mga kababayan pa rin po tayo mga pasaway, pero minsan-minsan hindi na natin silang hindi na sila nagkakaroon ng activities ng ganyan dahil nandiyan na po yung Coast Guard natin, even yung mga PCGAs natin na tumutulong na rin sa pagsaway sa kanila. Ayun. Bukas pa po ba ang PCG sa mga volunteers or meron pa po ba kayong importanteng announcement? Go ahead, Captain. Yes, sir. Actually, we are still on the verge of inviting everybody kung sino po yung interested na maging PCGA po natin because open pa po yung application o open pa po yung pagpasok ng PCGA. Actually, wala po siyang requirements so long as you are very willing to serve as a PCGA, everybody is welcome. Ayun, so sige. Kung meron po tayong mga kasamahan dyan na gustong pumasok as PCGA, please visit your nearest Coast Guard station. Meron naman tayong mga stations and substations na nakakalat within the Region 12 area of responsibility. Baka pwede po bisitahin nyo para mabigyan po kayo ng idea kung paano po at ano pong requirements magiging PCGA po. Daghang salamat. CG Coast Guard Captain Michelle Orosavia, Acting Chief of Staff ng Coast Guard District Southern Mindanao. Mga kabrigada,
Kung gusto nyo pong mag-volunteer ha, pwede kayong pumunta sa malapit na Coast Guard Station sa inyong lugar. O syempre sa itong mga mananagat, sa itong mga kabrigada diha na nag-volunteer na, siguraduon nga kusog ang inyong immune system. Kay dili ba alalim, mabulad sa ilalom sa adlaw mga kabrigada. O para kumpleto ang nutrients and minerals sa inyong mga lawas, kinahanglan nato og nigari mga kabrigada. Ipatak lang ni sa isang baso ng tubig, 5 patak sa 1 glass of water. Sigurado mapaprovide na niya mga nutrients and minerals na kinahanglan sa itong mga lawas. Di alam mo mga kabrigada, atong oras, alas 6:39 na, mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! 6:48 na sa buntag mga kabrigada. Good news! Gideklara na gahapon sa Commission on Higher Education Chairman na Prospero de Vera III nga pwede na musugod ang mga higher education institutions o HEIs nga mo-conduct sa limited face-to-face classes karong Disyembre. Pahayag ni de Vera ang limitasyon sa capacity sa klase dapat naara sa 50% ug naka-comply sa requirements sa guidelines nga gitugtan sa Interagency Task Force. Dinhi sa Soxer Jenny, una na ang Best College of Polomolok nga usa ka pribado nga kolehiyo nga nag-welcome sa ilang faculty staff ug mga estudyante para sa ilang limited face-to-face classes. Ug karon makauban nato live via Zoom ang Regional Director sa CHED dinhi sa Region 12, Dr. Nelia Alibin. Usa ka hataw na morning sa imuha, Ma'am Nelia. Hello, magandang umaga. Good morning, DJ Justin Kent and Miss Dil. Thank you ho for the invitation. Ma'am Nelia, kanibang Best College sa Polomolok, mao pa lang ni ang ni-apply ug natugtan sa limited face-to-face class diri sa atong region? Sa buong rehiyon ho, meron hong 13 approved na applications. May I just mention yung mga eskwelahang yun? Sige po, so, go ahead. Binigyan po natin ng Certificate of Authority ang 13 HEIs in the region, namely meron tayong Cotabato Medical School Foundation. We also have Notre Dame of Midsayap College, North Valley College Foundation, Sultan Kudarat State University, Sultan Kudarat Educational Institution, Southern Mindanao Institute of Technology. We also have Southern Baptist College, BMC Asian College Foundation, St. Alexius College, Southern Christian College, University of Southern Mindanao, Cabacan Campus, and we have Brokenshire College of Soxargen and General Santos Doctors Medical Foundation Incorporated. So yung 13 na yun, hindi ho ganun kadali ho kasing mag-apply. Actually, we followed the Joint Memorandum Circular number 2021, series of 001. Ito po yung joint memorandum ng Commission on Higher Education and the Department of Health. So, meron po tayong guidelines niyan and nag-inspect din po. Pumunta ang CHED at saka LGU, pati na rin po ang DOH. Pumunta sa mga eskwelahan at nagsagawa ho ng mga ocular visits. Kaning 13, ma'am, na naaprubahan, maulang po ba ni ang ni-apply? Or were there other schools na nag-apply pero wala ra na-aprubahan? Meron pa pong nag-a-apply. In fact, we are still processing. No? Yung pang na-approve po namin, mga medical and health-related programs. Pero in-open na rin po sa ibang mga programs. So, in fact, just recently, ang engineering inaalaw na din po, pati po yung maritime at saka yung technology, yung engineering and technology and hospitality management. Pero recently din ho, mukhang hindi lang po yung mga programang yan, mga courses na yan. In fact, we will be opening our higher education institutions now. Hindi lang po yung mga programs na yan, lahat na po. So that's why we are really preparing for this. Ang ginagawa ho ngayon ng komisyon at talagang fina-fast track po natin ngayon is yung pagba-vaccinate ng ating mga estudyante. Medyo hindi pa ganun kabilis, but we are really trying our best. We have coordinated with our regional IATF, our local executives dito sa rehiyon, at full support naman po sila sa mga activities na ganito. In fact, may I just give some data po, out of 144,000 students in the region, ang vaccinated pa lang po, mga 43,000. So talagang medyo
mabagal ho, mga 30% pa Yes, lang, but oo. nakikita ko naman po yung effort na ginagawa not only ng CHED but our higher education institutions and even our local government units at saka po pati DOH. So tulong-tulong po tayo para maano natin yung aim natin na at least kahit 70% of all our students ma-vaccinate po silang lahat. Is it a requirement? Para we can open our schools soon. Is it a requirement, Ma'am Nelia, na ang mga students fully vaccinated? Yes po, kailangan hong vaccinated po sila. And also, our teachers and staff, kinahanglan bakunado po. Mas lalo ho silang kailangang bakunado po, yung mga empleyado at mga faculty members po natin. Unsa kadugay ang application process, Ma'am Nelia? Hindi naman po matagal. Pag nag-apply po yung eskwelahan, ipinaprocess po agad na. Okay. Na-mention po, ma'am, na 50% lang sa capacity. What does this mean? Sa school, sa classroom, paano ang pamalakad, ana, pag nadayon nagyod ng limited face-to-face class? Sa classroom, so, kunwari, sa isang classroom, mga 50 students ang ina-allow dati, siguro ho ngayon, kalahati na lang po doon. Paano na, Ma'am Nelia? Let's say sa mga medical schools. Yes. Yes, ma'am. Kasi sinisigurado ho natin na merong 1.5 physical na kalayo, physical distancing, 1.5 meters from each other ho ang mga upuan. Is that possible sa mga medical schools nato, Ma'am Nelia, or sa ubang mga colleges pa na muabri na puhon na 50% lang sa capacity sa classroom? Unsa ang recommendation para sa ilaha, ma'am? Doble ba? Duha ka classroom per class? Kaya usually, isa ka block, ana, more than 50. So, naana ba tayo mga ways para ma-cope na siya? Actually, binibigay na po namin yung decision yon sa mga kolehiyo natin. So, they really need to decide kung paanong mechanism ang gagawin nila. Basta po sa atin is dapat we need to follow our health protocols, gumamit ng mga face mask, mga face shields, alcohols. Siyempre po, dapat ho, yung mga protective barriers and measures, dapat meron din pong available sa mga eskwelahan, mga visual cues, even mga markers ho. Kailangan retrofitted po yung ating mga classrooms. Hindi lang siya dapat yung dati na normal lang ho. Ngayon talagang we really need to follow all of these health protocols po. I guess, Ma'am Nelia, mauna ang preparedness na gina-ask nato sa mga colleges karong naanay COVID, no? Ang mga protocols dapat in place. But other than that, paano nato maingon ang usa ka eskwelahan, usa ka kolehiyo, Ma'am Nelia, prepared na already na para sa face-to-face class? Alam po namin, nagre-ready po talaga yung mga eskwelahan kasi we are all excited really to have our students back in school. So, gumagawa po kami ng paraan at talagang porsigido ho kami. Ang pinakaunang step na ginagawa namin, yung vaccination po talaga. Kaya ako po'y nananawagan sa mga parents at saka sa mga estudyante, magpa-vaccinate na po. Yun po yung importante ho sa ngayon para makabalik na tayo sa klase. In the event, Ma'am Nelia, na magkaroon og transmission within the classroom, naano ba tayo mga streamlined na measures kung paano na para sa mga estudyante? Ang classroom na ba to, mubalik sa blended learning? Paano na? Naabay protocol po ang CHED regarding that? Posibleng ganun po yung mangyayari. May mga isolation measures tayong gagawin. Siyempre yung contact tracing, pati yung mga quarantine. Ipa-follow po natin lahat yon. And of course, we want to make sure na safe din po ang estudyante natin. Kailangan may PhilHealth din po sila. At saka kung maaari po, PhilHealth and other medical insurance. Siguro ho, i-require natin yung mga estudyante natin na magkaroon po sila. Ngayon, yung ating mga college students kasi 18 years old and above. Ang PhilHealth ho, 21 years old and above yung member. Pero automatic naman po. Pero yung mga yan, siyempre, dependent naman din po yan sa ating mga parents. So, pwede pa rin po sila sa PhilHealth.
Okay. Ma'am Nelia, sa karon ang ginatanaw nato, limited face-to-face class pa. Pero we're hoping na full-blown na gyud na mubalik na tong normal na pamaagi sa pag-eskwela. Unsa kadugay atong ginatanaw, Ma'am Nelia, na mabalik na to? Actually, ma'am, as soon as possible talaga, gusto na nating bumalik talaga sa klase. So, it's a hard order, pero yun po ang instruction na binigay po sa amin. As much as possible, we need to prepare our HEIs, lalo dito sa rehiyon. Kailangang mag-ready na po because we want it as soon as possible. Ma'am Nelia, na ay mga estudyante labaw na sa medical courses, sa mga engineering courses na nagareklamo na ang nadawat nila na education, which is understandable katong pandemic na dili buo. Will we have refresher courses o review classes ba para sa ilaha, para at least kahit papano katong gamay na learning na wala nila nakuha kay dili face-to-face, mabawi nila? Totoo po yun. We understand the concerns ng mga estudyante. Pero binibigay na rin po natin yun sa mga kolehiyo ang desisyon kung kailangan pa ba ng teaching or kailangan pa ba ng any other mechanism na dapat gawin. Pero right now, ang talagang tinitignan din natin yung mga internship nila at saka yung mga laboratory activities nila. So, kailangan meron pa rin po yun kasi importante po yun. Ma'am Nelia, unsa ato ang mensahe sa mga estudyante o mga eskwelahan na labaw na dito sa 13 colleges na pasok na sa limited face-to-face classes? Actually, para sa lahat na ho ito, no ho? Hindi lang dun sa 13 higher education institutions na na-approve namin. Para ho sa lahat, magpa-vaccinate ho tayo at ng mga estudyante. Kailangan ho apunado tayo for our protection. Daghang salamat, RD sa CHED, din sa Region 12, Dr. Nelia Alibin. Mga kabrigada, panawagan sa CHED na kinahanglan yun magpabakuna ta o klaro to nga requirement para sa tuang mga college students na pwede ra mo balik mo sa limited face-to-face class if fully vaccinated mo. At least ako approve ko sa lakang na kay kinahanglan manggod protektado tanan. Oo. While naay uba na di gyud magpabakuna, ang choice nila sa bahay dili. na sila. Oo, tinuod kinahanglan at saka maganda din yun na may PhilHealth sila. Na required na rin na pan-enrollment. So, congratulations sa tanong mga estudyante nga mubalik na sa face-to-face class. Mga kabrigada, igawas na mga videos ug photos nga pampa-good vibes tungod kay dinin sa Morning Hataw. Hataw punta sa lingaw. Kini ang Hataw sa Saya. Usa ka dance campaign karon ang gilusad sa Department of Education Gensan kung asa nagpasiklaban sa TikTok ang mga estudyante alang sa Drug Abuse Prevention Week. Atong lantawon. Para na tayo mag-iisa sa mga programa na para sa bata na laban sa droga, alak at iba pa, and if yun halika na. Mga bata daw puno nalulung sa masamang bisyo. Tinawal Gensan, nakakamiss makita mo estudyante na kay uniform, no? Sige. Mga kabrigada, Dili tama no, to. cute kayo. Makamiss yun makita na naka-uniform. Nakay mga makasalubong ng mga... Kanang diri sa dalan, galakaw-lakaw, naka-uniform. Ano na, eskwela. Hello. Makamiss. Mag-uniform tayo. Sige, mahudaw na. Sige. Kailan? Friday. Hindi, pag-start sa face-to-face. Gusto na high school uniform. Marami na magkasya sa'yo. Marami ka mahiraman ako. Na magkasya sa ako paghapon sa uniform ako, hindi na Same lang. Ay, hindi sa amin. Brown pants lang naman at saka white na polo. Pero lahi kung katag yung uniform. Wala naman kami anything na pag-public, di ba?
Civilian lang. Mga kabrigada, kung naman may gusto i-share nga video kung photo nga makahatag og kahalipay, mag-send lang sa atong Facebook page, Morning Hatag. Para sa atong mga bata, diha, hygiene magkalimot nga pakusgo ng inyong immune system. Mga baby, sabihan si mami at si daddy na palitan mo og Yummy Vit. Kay pampagana ni sa kaon, pampalakas sa resistensya, pampatalino, pampatangkad. Yummy Vit Multivitamin Syrup, batang lamang. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Mga Aquarius, ang sipag at tiyaga ay magbubunga. Makakaahon ka at magbabago ang takbo ng iyong buhay. Pisces, mag-share ng biyaya para lalong dumaloy ang blessing sa buhay mo. Ituloy ang balak na negosyo. Sa mga Aries, katulad ko, pairali ng disiplina sa pagmamanage ng salapi. Huwag gumaya sa tsansa ng nagkamit ng iba sa sugal. Taurus, matatamo ang kapayapaan at kapanatagan kung lalawakan ng pangunawa, lalo na sa mga mapanadya. Gemini, surprise opportunity ang darating. Kung titigilan na ang pagsusugal, tatantanan na rin ang pagkain ng maalat. Cancer, pagbigyan ng hiling ng iyong anak dahil kapwa pakikinabangan ng matalinong desisyon. Huwag magpauto. Yun. Oh. Sa mga Leo naman, nating kabrigada, iwasan ng sobrang gastos, mag-set ng priority, i-push ang mga essential goods sa kanaang wants. Uy, totoo yan. Virgo, sundin ang budget list para hindi ka ma-short. Kung may pautang, maningil na. Libra, hanapan ng tamang salita ang pakikipag-usap sa kapwa. Ibaba ang pride para magkaintindihan. Scorpio, balansin ang oras sa trabaho at pamilya. Pagtuunan din ang good and healthy lifestyle. Sagittarius, nasa kalooban mo ang right choices. Kaya gaano man magpaulit-ulit ang mga komento, desidido ka na gagawin yung mga gusto mong gawin. Maging maingat din sa mga taong pinagkakatiwalaan, lumayo sa tuksong sale. Capricorn, suriin ang mga nagawa sa nakaraan. Mula rito makikita kung ano ang mga option at best sa desisyon. Yan nalagay ng kapalaran natin today, mga kabrigada. O gikan diri sa Brigada News TV, kini ang Weather Alert. Nagulatan na tayo. Mga kabrigada, ang Caraga, Davao Oriental ug Davao de Oro makasinati sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan ug panalugdog tungod sa ITCZ. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan ug panalugdog tungod kini sa ITCZ or localized thunderstorm. Sumala dinhi sa dakbayan sa Jensan makatagamtam og 31 degrees Celsius nga temperatura. Apan sa rain percentage, 55% ang tsansa nga muulan sa hapon ug 25% ang tsansa nga muulan sa gabi. Amping ta kanunay mga kabrigada ug karon atong tanawon ang atuang mga loyal Facebook viewers. Syempre sa mga katanaw sa tuwa sa Free TV Channel 39 sa kahataw na morning po sa inyo ug sa Sky Cable Channel 31, Marble Cable Channel 25. Tama ba akong mga channel na na-mention? Pero pwede po pangitaon ra ninyo sa inyong mga 21 TV. ang Marble, 35 ang Sky. Okay. Leo Mecabe, good morning. Nick Zamora, Macau, always nagatanaw. Leo Teres Epong. Uy, parang bago to. Si Ate Yoli. Hi, Ate Yoli. Mga nagdaot sa kabrigadahan, dapat di na magdaot. Total, di man makulang ang brigadahan kung dili siya mag-appeal. Wala ko'y L. Kaya ka nang nag-react kontrapartido na. So, Maxan Coffee lang ang katapat at magnigari para di ma-high blood. Totoo. Thank you, Ate Yoli. Hector Outcome. Hello sa iyo, Cedro the 12th. Good morning, everyone. Oy, from Coronadal. Office pala yun, the 12. Cedro. 12. Ched Regional Office 12. Watching here live at Coronadal. Thank you, host, for inviting our RD. Pinahirapan niyo pa ako. Hector, good morning from Barangay Labangal. Sir J.R. Katapang, happy birthday. Happy birthday. Matthew J. Daheros, good morning. Abdul Matalib, Asad Murusad. Grabe, memorize na ako yung pangalan. Sir Abdul, no, sana ma-meet natin to one of these Everyday, days. Meron na pa namang Jensen Malaysia. Invite mo kami, Sir Abdul. Punta kami over the weekend and wait lang. Hotel. Saka pa ano? Okay. Wala na? Sige. Ito po ang Christian. Oy. Sa mga single po, may single po kaming kasamahan dito. Medyo kailangan niya na po ng girlfriend kasi mainitin na po ang ulo niya recently. So baka naman mapagbigyan natin. Ano bang bagay kay Christian? Gusto ni Christian, chinita. Tapos ikaw nasa screen. Chinita. Siya patag-butang sa kuha sa screen. Siya po. Maputi. Tapos lagi naka-stripes. Tapos may orange na bracelet. Ang problema, chinito. Mampudang gusto sa mga chinita. Oo, gusto ng mga inchik din eh. So Christian, ganyan ka lang lagi.
Kyo! Kasi pa. Hugson, kyo! 31 days na lang mga kabrigada. Hoy, in-check naman si Christian. Christian. Kamag-anak ni Jackie. Ay, 31 days. Ay, Pasko na. Wala, 1 month na lang. Hala, oo. Grabe. At saka ilang araw na lang sweldo na. Ay, nako, yung sweldo, bilis-bilisan nyo. Oo, bitaw. Mga kabrigada, bago po sumikat si Marites, huwag nating kakalimutan si Judith. Nag-atang na po si Judith, mga kabrigada. Ay, makases. Ha? Si Juna. Si Juna, si Judith. Shopee. May bago ngayon eh, Maricel. Mari pa-cancel. Yung order. Oo, marahusin ngayon. Marami na lumabas na Mari eh. Oo, nabasa ko na ako to. Nanay ko Marilu. Oo. Ano to? Ha? Marisol, ano yan? Si Mari Tagsolsol. So, si Marilu. Oh my God. Mga kabrigada, saan ang ginapag-agyan? Kalibay man o kalisod? Kalisod man o kalibay? Kami yung kauban, Lunes, Santo Biyernes, adlaw-adlaw, tutok ramo sa Morning Hataw. Daghang salamat mga kabrigada. Kauban ng Tibok Pwersa sa Brigada News TV sa pangunguna ni Christian. Dili magsawa maghatod sa inyong kalingawan adlaw-adlaw. Ako si Justine Manansala. Nangala ni Kent Abrigada. Get well soon, Kent. Tinuod din ay sakit si Kent, mga kabrigada. Daghang salamat sa inyong mga suporta. Dili mi mawada no gana nga ipabot sa inyo ang mga importanteng balita. Wait lang. Ansa? Padalang ko sana pagkain si Kent kasi baka di mo rin malasa. Charot. Hindi. Okay si Kent. Oh. Na-overfatigue lang yun sa work. Oh, sipag eh. Ako si Neil Pilapil Bartaraba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! O kiniya. Morning Hataw! Sa Morning Hataw!